Mga kapitbahay, napapansin niyo ba na the world is going digital? From bills to communication, everything is now online. As a resident, alam ko lahat tayo ay may at least one sa tatlong common concerns dito sa Milflora Homes at iba pang subdivisions. Una, gusto nating matrack kung saan napupunta ang monthly dues natin. Pangalawa, gusto nating mabilis na response kapag may emergency na nangyari sa atin. Pangatlo, gusto natin lagi tayong updated sa announcement at magkaroon ng communication within our community. Now, what if I tell you na lahat ng ito ay nasa iisang app? Yan ay ang FloraNet. For our everyday challenges, lahat tayo ay nakaranas na nito, di ba? Minsan may announcement na late na nating nalalaman o nababalitaan. O kaya, nagbayad tayo ng dues, pero walang clear updates at hindi natin alam kung saan ito napupunta. Kapag may emergency naman, natatagalan pa bago may rumisponde, kailangan pa ng physical na pumunta sa guardhouse para makahingi ng tulong. At isang problemang kinakaharap natin ay ang pagkakaroon ng limited connections within our community. Ito, ang mga challenges na gusto nating solusyonan. FloraNet is our answer. Isang app na ginawa exclusively for Milflora Homes. Sa FloraNet, makakakuha tayo ng transparency sa finances, mabilis na emergency alerts, at mas maayos na communication sa buong community. Sa ating mga key features, FloraNet has simple but powerful and helpful features. Una, transparent and convenient finances. Makikita natin kung saan napupunta ang bawat piso at sentimo na ating ibinayad sa ating monthly dues. Pangalawa, emergency alerts. Isang tap lang, may response na agad mula sa ating guardhouse, admin, at pangatlo, real-time announcements and a community hub para konektado tayong lahat. Convenient and transparent finances. Aminin natin, madalas natin itong tinatanong. Saan ba talaga napupunta yung mga binabayad natin? With FloraNet, madali nyo na itong makikita. Maintenance, upgrades, events, lahat malinaw. Every peso ay documented and transparent. At higit pa, may convenient online payment pa. Kaya, mas madali at hassle-free ang pagbabayad. Dito sa finance feature natin, makikita nyo ang current month, payment summary, at iba pang tatlong features. So, dito sa current month, so wala pa naman tayong ini-implement kung kailan magbabayad, kaya wala pa yan. Payment summary, yan. QR payment, all months in history. Sa QR payment, dito pwede na tayo mag-pay online. So, mag-generate lang tayo ng QR code. And these are the steps. Open. I tap generate QR code. Dito, lalabas ang QR code once na fully launch na natin ang app. Pero for now, ito lang muna ang lalabas. So, yan. Then, open your wallet na. Tap pay QR. Scan the generated code and confirm payment. Dito naman, all months. Dito makikita nyo ang mga months sa taon na to kung bayad na ba kayo o hindi pa. Yan. Then, history. Sa history, dito matatrack natin ang payment records kung magkano and kailan nyo binayaran ang inyong monthly dues. And yan. Next feature is emergency alerts. Kapag may emergency, every second counts. Kaya sa FloraNet, isang pindot lang ng SOS at alert buttons, automatic na ma-alert ang guardhouse at nearby neighbors. Walang delay, mabilis at diretso. Forward to security and emergency. Yan, emergency services natin. Request CCTV footages. Yan, kunyari, may crime na nangyari o kaya nawalan ng cellphone. Yan, lagay mo lang kung kailan, oras, at saan. Sa Cameo Street. So, pag nakita mo namang may CCTV sa tapat na yon, kung saan may iniisip na nawalan ka, yeah, you can send request. Then, yan, kunyari, may ongoing request ka and gusto mo mag-follow up, yan, message ka lang. Can message me kung meron ng copy.
And after that, pwede ka na pumunta. After that, yan makikita mo na follow mo na naman. Pwede ka na pumunta sa office para kausapin ng ating admin. Yan. Then secure. Yan. File complaints. Ito naman, kunyari, may nakita kang napunding ilaw na street lights. Punding ilaw ng street lights. So, ito, services. Need na ng service. So, kunyari, gabi, masyado madilim, baka high na yun. Pero, if medium lang yan, pipiliin mo kung anong priority siya. Then, description. Saan mo nakita yon? Like, sa Sampaguita, the corner Rosal. Because minsan, di ba, madalas is madilim doon sa banda na yun, bandang dulo. So, lalagay mo like kaninang umaga lang, kaninang gabi lang, gabi lang na pundi. Yan, submit complaints. So, yan, makikita mo ang mga submitted complaints mo. Yan, marami na yan. Then, or emergency alert. Ito naman, kunyari, may incident na nangyari. Kunyari, may nag-away, fist fight. Fist fight saan? Like sa basketball court. Fist fight. So, yan, lalagay mo kung sino. Fist fight between Juan de la Cruz and Pedro Pascal. Yeah. And yan, send incident report. Alert. Yan, ma-alert na sila niyan. Then, ito naman sa urgent help. Dito, I built this for our elderlies or mga limited lang yung tao sa bahay. Here, kunyari may need mo na talaga ng call for help. Yan, pwede yung admin, pwede yung local police hotline, local fire department, and local ambulances. Yan, pag kinol niya yan, it will confirm kung talagang kailangan nyo ba, send alert. Then, yan na, magsisend alert na yan. So, makikita niya may logs yan. So, if you are pinagloloko nyo lang yung admin natin, makikita nila yan, like false alarm nyo sila. So, in that way, baka masuspend yung account nyo since delikado yung ginagawa nyo. Yan. Then, yan, I really built this for my lola kasi mag-isa lang siya sa bahay. Pero now, wala na kami doon din. Yan. Full terms of agreement. Yan. Malagay. Only use for genuine emergencies. Provide accurate and truthful information. Misuse may delay. Yan. And all of that, I agree. So, ayan. Yun lang. Kasama na rin dito ang alerts natin. So, iniisip ko is yung ating waste collection. Kasi, di ba, as a resident myself, pag natutulog ka, masarap tulog mo and maaga yung waste collection, gusto mo ma-alarm ka din. So, yan. Meron siyang in-app notification. And gagawin natin ng paraan para magkaroon yan ng sounds or what, para ma-alert agad tayo. Man. At ang last feature natin ay ang Community Hub. Sa announcements, diretso agad sa phone nyo ang updates. No more late infos, may Community Hub din kung saan pwedeng magbenta, maghanap ng services, at mag-recommend ng isa't isa. Parang digital bulletin board ng Flora Homes. Pero mas modern at mas organized. And for our last
feature, our community hub. Ito, isa sa mga pinakamagandang feature ng app natin. Ito ay parang exclusive FB natin. So here makikita nyo yung mga post ng mga kapwa natin residents. Yan, pwede ka mag-like and comment. So yan, comment ka. We're so excited. Yan. Then our events. Yan, naka-filter na yan. So kung gusto mo lahat, pipindutin mo yung all. Pero kung gusto mo naka-filter out, yan, may mga events tayo na mangyayari like Bingo, Linggo, and General Assembly. Makikita natin yan. So, pipindutin mo lang yung interested kung pupunta ka. So, the admin would know kung marami bang interesado doon. Announcements. Yan, announcements. Kung ano yung mangyayari. Like, kanya is yung cleaning drive. Like, nung nakaraan, may drive tayo niyan. Naglinis tayo buong subdivision. So, businesses. Yan. Dito sa businesses is pwede kang maglagay general. Diyan, pwede kang mag-apply. So, diyan, pwede kang bumili or mag-post ng iyong business. So, yan. Kunyari, bibili ka ng service nila. Message mo sila. Here, makikita nyo ang ating in-app messenger. Yan, hindi lang yan for service transactions. Pwede mo rin silang i-message for personal reason. So, dito, pwede mo rin i-search yung mga pangalan nila. Raven. Ganun na. Yan. So, ako si Raven. So, yan, si John Smith. Yan, pwede mo yan. Pag registered sila, lalabas na yung mga pangalan nila. So, yan. John Smith. Hello. And then, isa pa sa mga feature is yung pagsasend ng pictures. Pero, yan ay gagana na once we fully will launch the app. So, yan. Then, after that, yun. Dito lang, kailangan lang natin i-keep yung pagiging data privacy natin. So, wag rin tayo gagawa ng mga magsasend ng mga foul messages dahil pwede natin i-report yan sa admin. So, pag ni-report ka, you will be suspended. So, we will be moderating this app. So, isa pa dyan is yung ating profile. Yan, makikita nyo yung profile natin. Kung saan ka nakatira. Yan, you can add pictures. Kita mo yung resident ID mo. Yan, kasama yan sa yung resident ID na yan is sa paglalog. Yan, you can edit your profile. Makikita mo yung mga post na ginawa mo. Then, dito, pati yung business natin. Yan. So, as I said nga, magre-request pa tayo kay admin bago ma-ayos yung post natin. So, ayan. That's all for our community hub. Ngayon naman, ay tutulungan ko kayo mag-register sa Floranet. Here, pipindutin nyo lang ang register. Dito, ilalagay nyo ang homeowner name at resident name. So, kung saan nakapangalan yung mismong bahay. At dito, pag nakapag-register na homeowner name, pwede na mismo ang homeowner na mag-accept ng kanyang mga residence name. So, dito, since hindi ako ang homeowner, I'm just a resident, magkaiba sila. So, next, dito naman, ilalagay natin ang ating house informations. Block 3A, Lot 23. Select a street. So, yan. Contact number. Contact number is vital. Kailangan natin ilagay ang ating mismong working contact number. Dahil dito tayo tatawag
dito tayo matatawagan ng ating mga guard and admins. Dito naman, pati ang email address. Password. Password. Okay. At dito, babasahin natin ang terms and conditions. Yan. Use of service, user responsibilities, data privacy, system availability, and modifications. Now, click I understand. Then, you'll create an account. Dito, naipasa na natin ang ating registration. Bahala na si admin para i-accept tayo. FloraNet is not just an app, it's a bridge. It brings safety, transparency, convenience, and unity to our subdivision. Para ito sa mas maayos at mas maginhawang pamumuhay at para mas maging solid ang May Flora Homes community.